pinaka-flow na gagawin ko ay, first, i-input ko muna ang title of system which is vowels in me. Then, console.clear para mabura or maalis yung title that I was inputted. So, after that, we will ask the user to input their full name, and because it's name and hindi lang one letter yung hinihingi natin, kaya I use a string para multi-valued. Unlike sa character, it represents to single character. And uppercase kasi trip ko lang po. So, let's proceed na po. Then, the whole vowels of each name ang ating need sa ginagawa natin. I use char for the single character to count how many vowels is the name of user. Kung ang vowels po sa yung vowels po ay diba 5. So, kung ang yung sa 5 po yun ay halos lahat na gamit, ibig sabihin, ano po, mag-output po yan. So, for each na po tayo. So, the purpose of for each, so, char, C in the full name. So, yung char is character, short term po ng character ang char. So, yung C, short term naman po siya ng char. So, mag-iterate lang po yung each character sa full name of string po natin. Then, yung sa inside of loop or yung sa loob ng loop natin ay yung for na meron siyang int I or represent sa index is equal to 0. Then, sa next naman po ay na semicolon is index or yung I ulit is less than by 5. Then, increment po yung tawag sa I++. So, mag-iterate ulit siya lahat ng vowels to array. So, next naman po natin ay if C is equal to vowel, tas yung nasa loob ng box na I sa gitna. So, yun po yung gumamit tayo ng if condition just to make sure po na ang current character natin na C ay magmamatch po sa any vowel or yung sinasabi ko kanina na A, E, I, O, U. So, kapag naman true, ay mag-increment po siya by the corresponding count in count array. So, then, if we declared the variable result, so, after that po, go to na po tayo sa magiging result niya or outcome. So, as a string data type, yung pag nag-declare po tayo ng variable result ay na may value na vowels in my full name. So, doon naman po tayo ay nadako sa string result na pagmumulan. So, string result, vowels in my full name. So dito mag-initiate yung string variable which is result and assign
sa result and assign of value. So, yung vowels na may in my full name, so this string serve at the beginning of our output message. So, indicating to the user if kung ano yung information ng message na sinasabi. So, next naman po natin doon sa may vowels at length. Or yung sa vowels at length na aking ilalagay. So, int. So, first muna po ay int. Index is equal to 0, semicolon, index less than vowels length increment. So, ito naman po ay sa pag-initiates natin ng loop na kung saan mag-i-iterates ang mga vowels of array. Then, it will start of index is equal to 0, then continue as long as index is less than sa length ng values array. So, let's check if the current vowel is greater than to 0 nga. So, para ma-check, gagamit tayo ng if na condition. So, if counts index is greater than to 0. So, dito naman, kapag true yung condition, means isang beses lang mag-a-appear ang vowels sa in-input ng full name or sa inputted na full name. Then, para ma-check natin kung ready na ba yung message natin, so i-check natin yung results na may message or may contains na message na vowels in my full name. So, kapag hindi naman, so what I mean po is, yung sa first vowels being added. So, kada vowels po, parang mag-a-add kung ilang beses po nagamit yung vowels na yun. Kumari po, A. Ang nagamit po na vowel sa name mo ay 3. So, yun po yung mag-i-initiate. Ang magiging output. So, to separate the first vowels, count from the initial message, we add the comma and space. So, mahalaga po ang comma and space. Then, pagtutungin naman natin yung current vowel and corresponding count mula sa result string. So, in order to format the output, gagamit tayo ng string interpolation. Then, pagko-combine natin ang current vowels to vowels array with count to count array. So, don't forget, para ma-display yung result natin, gagamit po ako ng console.writeLine. So, result. So, para mag-display po. So, okay na po. Let's see the output.